Ilang sandali pa kami nag-usap na Eva bago nagpaalaman. Matagal na din pala kami nagkukwentuhan. Nag-text ako kay Ricky na kausap ko kanina sa Eva para alam niya. Baka kasi magtaka kung bakit hindi ako matawagan pero hindi naman na siya nag-reply. Hanggang sa makatulog kami ni Mama na magkayakap nang hindi na siya tumawag. Nasaan na kayo? Hindi mapakaling tanong ko kay Eva. Ngayon na kasi ako magpo-propose. Para nga hindi makahalata si Marian ay sa kanila ako natulog kagabi. Umalis ako na maaga kanina. Sinabi ko kasing may lakad kami magkakaibigan. Nandito na ako sa bahay nila. Nasa kwarto pa at hindi pa tapos magbihis. Dinig kong bulong ni Eva sa kabilang linya. Ako kasi nagsabing sabay na silang pumunta dito sa restaurant na sinabi naman ni Eva kay Marian na kakainan nila. Siyempre kasama ko sila sa pag-prepare ng wedding proposal ko. Nakaantabay na din ang driver namin hindi kalayuan sa bahay nila Marian. Para pagkaalis nila ni Eva ay susunduin naman ang mama niya at dadalhin din dito para lahat ng mga mahal namin sa buhay ay masaksihan ang isa sa mahalagang araw sa amin ni Marian. Magtatago lang sila mamaya pero kapag umuon na si Marian ay saka lang sila lalabas. Nirentahan ko na ang buong lugar saka nagpapirma ko sa management at staff ng restaurant na walang pwedeng maglabas ng proposal ko kahit sa TV, pahayagan at social media kung hindi kami lang. Knowing Marian ay ayaw niya ng publicity, pati na ang hinar namin photographer at planner organizer ay pumirma din. Hindi pa nga alam ng mga co-workers niya sa Coffee Prince Pasig branch na magkasintahan kami, tapos malalaman pa sa iba na ikakasal na kami. Hamong malaman na lang nilang kasal na kami at hahayaan ko din kay Marian kung kailan niya sasabihin sa mga kasamahan niya sa trabaho ang tungkol sa amin. Relax, halatang tense ka. Sige, ikaw din, baka pangit ka sa picture niyo. Pananakot pang sabi ni Dada kaya natuwa silang apat kong kaibigan. Excited kasi akong kinakabahan. Proposal pa nga lang ito. Paano na kung kasal na namin? Baka kaya himatayin ako sa nervyos. Oh, mamparelax. Sad ni Hermon sabay abot sa akin ng baso na may lamang wine. Kinuha ko agad sabay tungga. Baka nga makatulong ang wine para mawala ng konti ang nervyos ko. Baka kasi hindi ko masabi ang speech ko mamaya sa harap ni Marian. Ayan na palambianan mo. Pukaw ni Erwin sa akin kaya napalingon ako sa may entrance ng restaurant. Tinutulungan na nga ng driver at bodyguard ni Papa ang mama ni Marian na bumaba sa van. Mano po ma? Sabi ko sa magiging bianan ko. Inabot ko ang kanang kamay niya saka ako dinala sa noo ko. Nakalapit na ito sa pwesto namin. Tulak-tulak ng bodyguard ang wheelchair na inuupan niya. Siya kasi ang may sabi kagabi na mama na din daw ang itawag ko sa kanya. Total naman daw ay magiging asawa na ako ni Marian. Natuwa naman ako dahil tanggap na talaga ako ng ginang para sa unikaihan niya. Kawaan ka ng Diyos. Tugon niya dahil nagsagaya sa aking magmano ang mga kaibigan ko pagkatapos ko silang ipakilala. Kumusta balae? Tanong naman ng mama ko sa mama ni Marian. Lumapit na muna sila sa amin para bumati sa bagong dating. Nagtaka naman ako dahil hindi ko pa naman sila pinapakilala bakit kilala na nila ang isa't isa. Ayos naman balae. Tugon ang bianan ko at nagbeso-beso pa sila. Gumaya din ang bunso kong kapatid at saka hipag ko. Kaawaan kayo ng Diyos. Nagmano din kasi sila, Daisy at Ann. Pansin ko din parang matagal na silang magkakakilala. Hindi ka ba nahirapan bumiyahe? Magilong na tanong naman ni Papa sa mama ni Marian. Hindi naman. Nakangiting tugon ni Mrs. Aguilar. Sa kanya tinanggap ang palad ni Papa na gustong makapagkamay sa kanya. Mabuti kung ganoon. Malapad ang ngiting tugon naman ni Papa. Malapit na ba sila Marian? Baling naman nila sa akin. Opo pa. Magalang kong sagot. Katext ko kasi sa Eva. Sinasabi niya sa akin kung nasaan na sila. Nagtaksa lang kasi sila para hindi halata. Yun naman pala. Tara na kumari at dito na tayo sa loob ng resto. Saan ni Papa? Ako na nagtulak ng wheelchair papasok. Sumunod na din sila at mga kaibigan ko. Ako kasi ay maghihintay sa labas. Lilingatin lang ni Eva si Marian para makapagtago din siya. Tapos kami na magdi-dinner sa prepare na table sa labas na napapalibutan ng mga bulaklak. Good luck! Good luck bro! Relax, hinga malalim. Kanya-kanyang pagpapalakas ng loob ang sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Saka kami nag-bro hug. Thank you. Thank you. Pasasalamat ko sa kanila, pati sa pamilya ko at saka ako lumabas ng restaurant. Uy, mahal! What are you doing here? Gulat niyan tanong nang makita niya ako sa paglilibot niya sa labas ng resto. Hindi na nga niya namalayang nakalayo na sa kanya sa Eva. Kasi tayo magdi-dinner. Natatawang sagot ko pero kinakabahan pa din ako. Ha? Oh, nasa na si Eva?
Akala ko ba may usapan kayo magkakaibigan? Nagtatakang tanong pa niya. Iniikot pa niya ang paningin at sarili sa paghahanap sa kaibigan. Kinausap ko lang sa Eva na dalhin ka dito. Nagkakamot ang ulong sagot ko. Talaga? Pwede mo naman akong ayain eh. Bakit kinausap mo pa sa Eva? Natatawa na din niyang saad. Gusto ko lang. Tipid kong sagot sabay kibit balikat kaya natawa kaming dalawa. Saka gusto kong isurprise ka eh. Ikaw talaga? Nailing na lang niyang tugon. Let's go? Tanong ko pa sabay lahad ng palad ko sa harap niya. Okay. Matamis ang naging tugon niya at pinagsali ko pa mga kamay namin kaya inaya ko na siya sa bandang dulo ng lugar. Nandun ko sa table na kakainan namin. Oops, careful. Sabi ko nang bahagya siyang matapilok. Mabuti na lang at hawak ko ang kamay niya at naka-heels kasi siyang shoes at nakadress na puti na lampas tuhod ang haba. Ako ang bumili noon at pinadala ko lang kay Eva. Nakaputi din akong polo na short sleeve at pantalon na kulay light brown. Yun kasi napili kong kulay na motif para sa wedding proposal kong ito para malamig sa mata. Ganitong kulay din ang suot ng mga mahal namin sa buhay. Thank you. Saad niya nang ipaghila ko siya ng silya para makaupo. Nakapaskil na sa mga labi niya ang ngiti kaya gandang-ganda ko sa kanya. Nawawala na din ang bahagya ang kaba ko. Ikaw talaga nag-prepare nito? Hindi naman natin sorry ah. Hindi pa din siya makapaniwalang tanong niya. Nakita na kasi niya ang mas magandang view sa kinauupan namin. Dinala na din ng mga waiter sa table namin ng ulam na sinabi niya nung nagtanong sa Eva. Siyempre, para sa'yo. The best ang gagawin ko. Nakangiti ko din tugon, sabay hingang malalim. Bumalik kasi ang nervyos ko dahil malapit nang hinihintay kong oras para mag-propose. Sus? Maikling sagot niya at alam kong kinikilig siya. Thank you. Tugon ko sa waiter nang ilapag ang huling putahe ng ulam sa table namin. You're welcome, sir. Enjoy your meal, ma'am. Maghilong na tugon naman ang serbidora. Ngumiti lang kami ni Marian bilang sagot. Kain na tayo? Aya ko na pagkatalikod ng waiter. Ipinaglagay ko pa siya ng kanin at ulam sa pinggan niya bago ako maglagay sa akin. Naging tahimik naman ang pagkain namin. Alam kong nagustuhan ni Marian ang mga nakahain dahil sunod-sunod ang ginawa niyang pagsubo na akala mo isang linggong hindi pinakain. Dahan-dahan. Natatawang sabi ko na makita kong nabubulunan na siya. Nilagyan ko pa ng tubig ang braso niya galing sa pitchel para makainom siya. Masarap kasi. Natatawa na niyang tugon at bahagya pa siyang nauubo. Tumango lang ako. Ipinagpatuloy na namin ang pagkain nang maging maayos siya. Nag-uusap din kami paminsan-minsan hanggang sa matapos kaming kumain at ayain ko siya sa gilid ng fond. May maikling tulay dito at sa ibaba ay mga isdang koy. Sa paligid nito ay maraming halamang namumulaklak tapos pinadagdagan ko pa para mas gumanda. Napapalibutan din ng mga maliliit na ilaw ang paligid kaya maliwanag. Mas gumanda dito ngayon kaysa nung last na punta namin, Eva. Sabi ni Marian habang tinitingnan pa niya ang paligid. Nakahawak pa kami sa railing ng tulay at magkaharap. Mga classmate nila nung high school ang kasama nilang kumain dito noon. Siyempre, nag-improve. Maikling tugon ko. Nag-iisip na nga ako kung paano ako mag-uumpisang mag-propose. Sa bagay, masarap ang mga pagkain. Sana hindi nila pabayaan ang ambience nito kahit tumugon nito ng mga tao. Isa kasi ito sa nakaka-attract sa mga gustong malayo sa ingay ng syudad. Komento pa niya pero hindi ko masyadong naintindihan dahil binabalikan ko sa isip ko ang na-practice kong sasabihin sa kanya. Hanggang sa makahanap ako ng shampoo dahil tumalikod siya at tumarap sa mga isdang lumalangoy. Kaya lunghod na ako sa likod niya para kung humarap man siya ay nakaready na ako. Kaya nung pagharap niya sa akin ay napatakip na lang siya ng kamay sa bibig na makita niya akong nakaluhod. Marian, Aguilar, mahal. Nanginginig pa ang labi ko na mag-umpisa akong magsalita. Sana'y pumayag kang magsama na tayo habang buhay. Gusto kong tumanda na kasama ka. Hindi ko maisip ang aking buhay na hindi ka kapiling. Bago kita nakilala, hindi ko akalain na walang laman ang aking buhay. Alam ko na ngayon ikaw at ako ay tunay na sinadya upang maging magkasama. Gusto ko sana ibigay sa iyo ang lahat ngunit umaasa akong itong singsing ay sapat na. Maaari mo bang gawin akong pinakamasayang tao sa balat ng lupa? Maaari mo bang ibigay ang karangalan sa akin sa pagiging asawa mo? Gusto ko makapiling ka magpakailanman. Ikaw ang hinihintay ko sa aking buhay. Tayo ay sadyang para sa isa't isa. Maaari mo ba akong pakasalan? Dire-diretso kong sabi, baka kasi may makalimutan ako sa mga minemorize kong speech. Oh my God, mahal! Gulat niyang sabi. Dalawang kamay na niya ang nakatakip sa bibig niya.
Hindi ko alam kung bakit may dala pang dress si Eva at magdi-dinner lang naman kaming dalawa. Kaya kahit nakabihis na ako ay nagpalit pa ulit ako ng damit na dala niya. Nasa garden si Mama nang umalis kami ni Eva. Hindi na umalis si Lynn dahil siya pa din na magbabantay sa kanya. Nakausap kasi akong pag-uwi ko mamaya, saka na lang siya umuwi sa kanila. Pumayag naman siya. Parang kailan lang nung nagkakilala tayo sa high school? Balik tanaw niya. Nakahawak pa ang mga braso niya sa kaliwang braso ko. Bumabiyahe na kami papuntang restaurant. Taxi pa ang sinakyan namin. Sosyal ang BFF ko. Baka nakakuha ng bonus dahil binili pa niya ako ng dress na suot ko na ngayon. Oo nga eh. Natatawa ko naman tugon. Naalala ko kasing binubuli siya ng ibang classmates namin dahil transfer siya. Tinakot ko lang na pulis ang tatay ko kaya nila nilayuan sa Eva. Mula nga noon ay naging magkaibigan kami hanggang sa naging BFF. Meron din naman ako ibang kaibigan noong elementary pero mas close kami ni Eva. Remember nung prom natin? Dapat isasayaw ka ni Jordan? Naunang isinayaw ka ni Benji. Umiyak ang loko. Natatawang kwento pa niya. Natawa na din ako. Nagtataka naman ako kila Mama at Eva dahil puro pagbabalik tanaw ang kinukwento nila sa akin. Kung ano-ano pa din ang sinasabi niya mga ginawa naming kalokohan nung nag-aaral pa kami hanggang sa dumating kami sa lugar na kakainan namin. Magpera? Kantsaw ko kay Eva dahil ayaw niyang tanggapin na binibigay kong pera para sa share ko sa bayad sa taxi. May financer ako. Natatawa naman niyang sagot. Ha? Anong financer? Takang tanong ko. Magkasalubong pa ang mga kilay ko. Wala, tara na. Baka mainip sila. Aya naman niya sa akin. Hinawakan pa ako sa kamay para sumunod sa kanya sa paglalakad. Sino sila? Lalong dumami ang gitla sa noo ko dahil sa sinabi niya. Mga waiter, sino pa ba? Pairapan niyang sagot. Nailing na lang ako. Pansin ko talagang parang weird ang mga taong nakapaligid sa akin ngayon. Mas gumanda ngayon dito, no? Sabi ko na lang sa kaibigan ko. Hindi ko na pinansin ang pagiging weird niya. Bumitaw pa nga ako sa pagkakahawak ng mga kamay namin para tingnan ang paligid. Mas tumama kasi ang mga bulaklak at nagkaroon pa ng maliliit na ilaw. Habang busy ako sa paglilibot ay hindi ko na malayang nakalayo na pala ako kay Eva at paglingan ko ay si Miguel ang nabungaran ko. Kaya mas lalo ako nagtaka. Gusto lang daw niya akong i-surprise kaya sinabi niyang may lakad silang magkakaibigan. Pero kahit na anong ikot ko hindi ko na makita sa Eva. Sumama na ako kay Ricky nang ayain niya ako sa bandang dulo ng restaurant. Magana naman kaming kumain dahil mga paborito ko ang mga niluto. Kinakantsawan ko naman si Ricky na hindi naman namin monstery ay kung bakit may pa-date siyang ganito. Sagot lang niya ay gustong ibigay sa akin ng the best. Siyempre kinikilig ako. Hindi lang ako nagpahalata. Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami sa tulay ng fish pond na maraming koi na lumalangoy. Kaya napakagandang panoorin. Nakakawala ng stress. Nang hindi ko maramdaman sa gilid ko si Ricky ay tumalikod ako sa railing ng tulay. Napatutop ang mga kamay ko sa labi ko na mag-umpisa ng mag-speech si Ricky habang nakaluhod at nakaharap sa akin ang pulang hugis pusong kahon na may laman sa loob na kumikinang na Japanteng singsing. Naiiyak na ako sa mga sinasabi niyang nakakakilig kaya hindi agad ako nakasagot. Marian Alvarez, will you marry me? Tanong niya ulit sa akin. Nagpapahid na ako ng luha sa magkabila kong pisngi saka ako tumango-tango dahil hindi na ako makapagsalita. Baka kasi mapahagulhol na ako ng iyak. Say it please. Nangingilid na din ang luha sa kanyang mga mata. Yes, I will marry you. Nakangiti pero may mga luhang nagkalat pa sa pisngi ko. Yes! Sigaw niya sabay tayo at niyakap akong mahigpit. Binuhat pa niya ako at saka pinaikot-ikot. Mahal kita. Bulong pa niya sa akin pagkababa sa akin. Sinuot na niya ang singsing sa ring finger ko sa kaliwang kamay. Saka ito hinalikan at niyakap ulit ako. Tunog ng fireworks ang nagpahiwalay sa amin saka boses ng mga mahal namin sa buhay na papalapit sa kinatatayuan namin. Ma? Gulat kong tawag sa mama ko. Si Erwin ang nagtutulak ng wheelchair niya kaya agad kong nilapitan at niyakap. I'm happy for you, anak. Maluhaluhang sabi niya. Salamat po, ma. Naluluha ko na ding sagot at tinigpitan ko pa ang yakap. Congratulations! Yes, mabuti at hindi ka nautal. Pabirong sabi ni Dada kay Ricky. Congratulations mga anak. Nakangiting bati ng mama ni Ricky kaya bumitaw ako sa pagyayakapan namin ni mama saka ko tinanggap ang mga pagbati nila. Thank you po.
Ganting pasasalamat ko. Niyakap naman ako ng magiging bianan kong babae. Congratulations, ate! Masayang bati naman nila Daisy at Anne. Thank you. Sabay yakapan din namin. Congratulations, Bes! Boses sa likod ko naman ang nagsalita kaya nilingon ko ang nagsalita. Bes! Mahinang tili ko saka kami nagyakapan at iyakan. I'm happy for you. Paus niyang sabi dahil nagpipigil na maiyak. Thank you. Sumisingot-sungot ko na ding sagot. Ilang minuto din kami nagyakapan bago kami bumitaw sa isa't isa. Si Ricky naman ay busy din sa pagbating natatanggap sa mga kaibigan at pamilya niya. Nandito din pala si Rock. Tananggap ko na din ang mga pagbati nila sa amin bago kami nag-picture-picture sa paligid. Paano yan, mahal? Malalaman na ng mga co-workers ko sa Coffee Prince na fiancé kita? Tsaka baka lumabas ito sa mga social media. Nag-aalalang tanong ko kay Ricky na magkaroon kami ng pagkakataon na magkasarilinan. Busy kasi ang mga bisita namin sa pagkuha ng pagkain sa kabilang panig ng restaurant. May mahabang lamesa at naka-buffet na pagkain at ilang lamesang pabilog ang nakakalat, pero yung kinainan namin kanina ni Ricky ay nandoon pa din. Hindi pa. Nagpapirma ako sa kanila na walang maglalabas nitong proposal ko kundi sa atin mismo manggagaling. Nakangiti niyang tugon. Mabuti naman. Malaka ang ngiting sagot ko. Nakahinga na din ako ng maluwag. Siyempre, alam ko namang yun din ang iisipin mo kaya gumawa na ako ng paraan. Matamis ang ngiting tugon niya kaya hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya. Kahit nasa di kalayuan lang ang mga mahal namin sa buhay. Thank you. Malambing ko sabi. Hoy, nandito pa kami. Baka nakakalimutan nyo. Sigaw ni Dada kaya napalayo kami sa pagyayakapan at natawa na din sabay lapit sa kanila. Masaya na kami nagkukwentuhan at tawanan habang kumakain at umiinom ng alak ang mga lalaki. Pinagdikit-dikit na namin ang mga table para paikot ang upo namin at makakwentuhan namin ang isa't isa. Naalala ko na kung bakit mga weird sila Mama at Eva this past few days. Para pala dito sa proposal. At kaya din pinagpalit ako ni Eva ng damit dahil ang motif nitong venue ay white at light brown. Pati sila ay ganoon din ang kulay ng damit na suot. Inaantokan na po ba, Ma? Baso yung tanong ko sa aking ina. Katabi ko siya sa upuan. Sa kaliwa ko naman si Ricky na kakwentuhan ng mga kaibigan, kapatid at bayaw. Hindi pa naman. Minsan lang ito kaya susulitin ko na. Kita ko naman ang kasiyahan sa kanyang mga mata kaya hindi na ako nagkomento. Nang alas 12 na ay kanya-kanya na silang paalam dahil may mga pupuntahan pa daw silang okasyon bukas. Napag-usapan naman nila Mama at parents ni Ricky na bukas ay mamamanhikan sila sa amin. Kaya yung tradisyon nilang Sunday lunch sa bahay ng parents niya ay sa amin muna nila gagawin dahil nga sa pamamanhikan. Bye, ingat. Thank you. Thank you talaga sa tulong niyo. Kanya-kanya namin paalam sa isa't isa. Nagbeso-beso pa kami mga babae. Nag-bro hug naman ang mga lalaki bago kami sumakay sa mga sasakyang dala. Si Ricky na maghahatid sa aming mag-ina. Si Eva ay kay Rock na sumabay pa uwi. Bakit nga pala wala si Tina at Ampy? Tanong ko sa katabi kong nagdadrive. May sakit ang isang anak nila Hermon kaya hindi pwede si Tina. Ayaw ipaubaya sa yaya ang pag-aalaga. Si Ampy naman may pinuntahan ng mga kaibigan din. Nauna daw iyong isa't kaya hindi na siya pwedeng hindi pumunta. Mahabang paliwanag niya. Tumangutango lang ako. Nanghingi naman ng pasensya sila sa akin kanina kung bakit hindi sila nakasama. Dagdag pa niyang sabi. Baka naman tawagan nila ako bukas. Positibo kong tugon. Naging close na din kasi kami dahil madalas nga kaming nagkikita-kita. Kapag nagbobonding sila Ricky ay sumasama din kaming tatlo. Sure yun. Tipid na sagot ng binata dahil nandito na kami sa tapat ng bahay namin. Ma, pwede po bang dito na ulit ako matulog? Nag-aalangang paalam ni Ricky. Kaka-off niya lang ng makina ng kotse niya. Madalas ka naman dito makitulog. Nahihiya ka pa? Natatawang sagot naman ni Mama. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Bubuksan ko muna ang gate. Nagpipigil ako ng tawang sagot ko sabay baba ng sasakyan. Ayos lang po ba kayo, Ma? Hindi po ba kayo napagod? Tanong ko nung makapasok kami sa sala. Si Ricky ay nagtutulak sa wheelchair niya. Napagod, pero masaya na malungkot. Pilit ang ngiting sagot niya. Kaya umupo ako at ipinatong ko sa kandungan niya ang ulo ko. Parang kailan lang kasi binibili ka pa ng papa mo ng baril-barilan. Tapos ngayon mag-aasawa ka na. Malungkot niyang sabi. Sinusuklay pa ng mga daliri niya ang buhok ko. Pero masaya ako dahil nakita mo na ang lalaki mapapangasawa mo. Dagdag pa niyang sabi.
Hindi naman ako nakakibo dahil tumutulo na ulit sa makinis kong pisngi ang luha ko. Hinahagod-hagod naman ni Ricky ang likod ko. Nakaluhod na din ang isang tuhod niya sa flooring ng sala. Ay, ano ba yan? Baka akalain pa ni Ricky tutulak ko sa pag-aasawa mo. Natatawang bulalas niya. Ilang minutong ganoon ang pwesto namin kaya naiangat ko na ang ulo ko. Nakita ko namang nangingiti lang ang binata sa tabi namin. Siya, ayusin mo na ang tutulugan niyo. Sabi pa niyang nagpupunas ng luha sa gilid ng mata. Tutulugan po namin? Gulat ko pang tanong. Baka kasi namali lang siya ng pagkakasabi. Naku, pwede na kayo magtabi sa pagtulog. Kakasal naman na kayo. Tsaka para mabigyan niyo na agad ako ng apo. Kumukumpas pa ang mga kamay niyang sagot. Tara na, matulog na tayo. Malaki ang ising aya naman ni Ricky sa akin. Hinawakan pa ako sa braso. Dadalhin ko muna sa kwarto si mama. Nandidilat ang mga matang sagot ko sa kanya. Hinampas ko pa siya sa kamay na nakahawak sa braso ko. Natawa naman silang dalawa. Si Ricky na din ang nagtulak ng wheelchair ni mama papasok ng kwarto niya. Kwarto na niya dahil sa dating silid ko na ako matutulog mula ngayon. Parang na-excite na din ang kimchi ko dahil may blessing na kami mula kay mama sa pagtabi sa pagtulog. Tsaka ikakasal naman na kami. Kaya ali ana-ana na ito sigurado. Pagising nila kinabukasan ay nagulat pa si Marian dahil may mga taong naglilinis sa bahay nila at nagpapalit ng mga kurtina habang nagmamando ang mama niya ng mga dapat gawin. Ma, hindi ko po alam na nag-hire pala kayo lang para maglinis dito sa bahay. Takang tanong ng dalaga sa ina. Paglabas nila ni Ricky ng kwarto, nakapantulog pa sila ng damit dahil balak muna niya kasi magluto ng almusal nila bago maligo at mag-prepare para sa pamamanhikan ng pamilya ng binata. Hindi ako nag-hire sa kanila. Nagising na nga lang ako at may nagdo-doorbell. Pinapunta daw sila dito ni Ricky. Tugon ng mama niya na napatingin sa binatang nasa likuran niya. Mahal? Ikaw ba napupunta sa kanila? Baling naman ang dalaga sa fiancé niya. Yes, mahal. Kumpiyansang tugon naman ng binata. Bakit nagpapunta ka pa na maglilinis? Inis ng dalagang tanong. Ayoko kasing mahirapan ka. Irap na lang ng dalaga sa binata. Tinalikuran sila nito at pumasok na ng kusina. Kaya natawa na lang ang magbiyanan at saka sumunod din papuntang kitchen. Wala na pala tayong gagawin eh. Dapat pala natulog ulit ako. Natatawang saan ng dalaga habang kumakain silang tatlo ng almusal. Yung mga naglinis na din na nagluto ng mga kakainin nila kaya umupo na lang sila pagkarating nila sa kusina at kumain. Pinapunta muna ng binata sa garden ang mga naglilinis sa kusina para makakain sila. Tapos na daw silang kumain nung inaaya nila. Pati kasi sa garden ay nilinis din nila. Dahil doon daw maglalagay ng mga pagkain mamaya. Meron na ding nagda-decorate at naglalagay ng tent para hindi mainit. Nagpa-cater ka pa ba, iho? Tanong ng ginang sa mamanugangin. Busy pa sila sa pagkain. Hindi po ma, mga kasambahay po namin ang pupunta para mag-ayos ng mga pagkain po natin mamaya. Pati po kasi mga kasambahay ng dalawang kapatid ko hiniram ko po muna. Pero siya po nila mama ang nagluto ng pagkain dadalhin dito. Magalang na tugon naman ang binata. Huminto muna ito sandali sa pagsubo. Mabuti naman. Kunti lang naman kasi tayo. Kala ko magpapakater ka pa. Nakangiting saad ng ginang pagkatapos ay uminom ng tubig. Para namang walang kasamahan si Marian sa pagkainan dahil sige pa din siya sa pagkain. Hindi pinapansin ang magbianan na nag-uusap. Si Marian na nagligpit at naghugas ng pinagkainan nila. Kahit na anong pigil ng binata sa kanya. Pagkatapos ay lumabas sila sa garden para tingnan ang ginagawang pagde-decorate doon. Inaayos na din ang mga silya at lamesang gagamitin nila. Thank you sa inyo. Masayang sabi ng dalaga sa mga tagalinis. Nililigpit na nila ang mga gamit. Tapos na kasi sila. Thank you din po ma'am, sir. Tugon ang pinaka-head nila. Thank you. Tatawagan na lang ulit namin kayo kapag kailangan. Masuyong saad naman ng binata sabay abot ng sobrang puti. Sige po sir ma'am, mauna na po kami. Kinamayan pa siya na magkasintahan bago sumakay sa service nilang sasakyan. Mauna ko munang paliguan sa mama. Maligo ka na din pagkatapos ay ako naman. Utos ng dalaga sa binatang busy sa kakatingin sa mga table and chairs. Sinisigurado niyang nasa ayos na ang lahat. Sige mahal, papunta na daw dito sila manang. Sumulyap lang siya sandali sa fiancé at binalik na ang tingin sa mga lamesa. Itinulak na ni Marian ang wheelchair ng ina papasok sa loob ng kabahayan. Diretso sa kwarto nito para paliguan niya. Tinawagan niya kasi si Celine na wag nang pumunta dito sa bahay nila dahil nandito naman siya. Celine na din kasi ang nagpapaligo sa mama niya kapag ito ang nagbabantay.
Pagkatapos bihisan ay dinala niya ulit ito sa sala. Nandito na din ang mga kasambahay ng pamilya Kabantog. Siya naman ay pumasok na sa kwarto niya na magiging kwarto na din nila ni Ricky. Nakita niya itong nakabihis na. Labas na ako, mahal. Papunta na daw sila mama. Sabi ng binatang nagsusuklay sa harap ng vanity mirror ni Marian. Tumango naman ang dalaga at saka dumiretso na sa banyo. Hello po, pasok po kayo. Mag-ilaw na sabi ng dalaga sa mga magulang ni Ricky. Parating na din daw ang mga kapatid niya at saka ang pamilya nito. Umupo naman sila sa table na animan para pag-usapan ng tungkol sa kasal ng dalawa. Sa ibang table na uupo ang pamilya nila Dawn at Daisy. Kung ano-ano muna ang napag-usapan nila bago dumako sa usaping kasalan. Hinintay muna kasi nilang dumating ang dalawa na kapatid pa ni Ricky. Gaya nga ng iniisip ni Ricky, hindi pumayag ang mga magulang niyang maging simple lang ang kasal nila ni Marian. Pero pinilit na mag-inang Marian na gusto nila ay konti lang ang mga bisita. Sinabi din nilang mga kamag-anak lang nila at malalapit na kaibigan ang gusto nilang present sa kasal. Kaya lang pumayag ang mag-asawang Kabantog sa gusto na mag-ina ay sinigundahan din ni Ricky na yun din ang gusto niya. Tahimik lang nakikinig ang mag-asawang Dawn at Ann at saka Daisy at Rob. Yung mga anak nila ay pinapakain na ng mga yaya kaya walang nanggugulo. Pagkatapos pag-usapan ng kasal ay sakalang sila kumain ng pananghalian. Ikakasal sila 1 buwan mula ngayon. Ayon sa kagustuhan ni Ricky. Kung siya nga masusunod ay gusto niyang next week na daw ang kasal nila. Kaya kinansyawan tuloy siya ng kapatid at bayaw niya. Tutol din naman ang mga magulang niya. Pinaliwanag naman nila sa binata na kailangan ng mahabang preparation para sa kasal. Dahil tatahiin pa ang wedding gown at saka damit ng mga abay ng mga bata, pati na din ang mga susuotin ng mga bridesmaid at groomsmen nila. Sinabi din nilang kailangan nilang umattend ng seminar at marami pang iba. Kaya walang nagawa ang binata kundi ang pumayag pero sinabi niyang kailangan sa loob na 1 buwan ay makasal na sila. Sinabi pa niyang kung kinakailangan mag-leave silang dalawa sa trabaho ay gagawin nila para mapadali lang ang kanilang pag-iisang dibdib. Sumang-ayon na din si Marian para wala ng pagtalunan pa. Pero hindi nawala ang pang-aasar sa binata ng mga kapatid, bayaw at hipag dahil sa pagmamadali niyang maikasal agad. Ayoko lang kasing lumakaan siya ni Marian na hindi pa kami nakakasal. Paliwanag ng binata. Buntis ka na, Marian? Nalalaki ang mga matang tanong ni Mrs. Kabantog. Halata pa excited. Kaya pala nagmamadali. Bullseye. Kanya-kanyang komento ng pamilya nila. Hindi po. Todo tanggi naman ang dalaga na namumula na ang magkabilang pisngi. Kunwari pang pinagsusuntok ang hita ng binata kaya napuno ng tawanan ang bakuran ng pamilya Aguilar. Akala ko pa naman madadagdagan ng apo ko. Nailing na wika ng padre na pamilya ng mga Kabantog. Marunong na mag-joke ha? Dati lagong seryoso. Nakangising saad naman ang bayaw ni Ricky kaya nagtawanan na naman sila. Masama tuloy siyang tiningnan ng binata. Pinagpatuloy pa nila ang usapan tungkol sa kasal. Mabuti at ipinaubaya na sa magkasintahan ng pag-prepare sa kasal nila. Kaya sila ang nasunod kung ano ang motive, kung sino-sino ang kukunin mga ninong at ninang at saka mga abay nilang mga bata at matatanda. Pati na kung saang simbahan nila gustong ikasal at wedding reception. Hanggang sa magpaalam na silang uuwi nung kumagat na ang dilim. Tapos na din naman ang usapan nila tungkol sa kasal. Napagkasunduan ding bukas na bukas ay asikasuhin na nila ang mga dapat ayusin. Mag-resign ka na kaya? Masuyong sabi ni Ricky sa fiancé niya. Nasa sala na sila at nagkukwentuhan pa tungkol nga sa mga dapat nilang kausapin sa pagpapakasal. Magkatabi silang nakaupo ng dalaga sa sofa at nandito din ang magiging biyanan niya. Nagbigay din kasi ito ng tip kung paano makakatipid at kung sino ang mga dapat kausapin. Gusto kasi ng dalaga ng personal nilang asikasuhin ang kanilang pag-iisang dibdib dahil 1 beses lang daw nila itong may experience. Kaya gusto niyang hands-on siya sa bawat detalye. Ha? Maglilib lang ako, no? Tanggi ng dalaga sa suggestions ng nobyo. 1 month na lang ikakasal na tayo. After the wedding, magtatrabaho ka pa din ba? Tanong ulit ng binata. Tahimik lang na nakikinig ang ginang sa pag-uusap nila. Oo naman. Bakit bawal na ba akong pumasok sa Coffee Prince? Nakatas ang kilay na sagot ni Marian. Really, mahal? Papasok ka pa rin pati sa asawa na kita? Hindi makapaniwalang tanong ng binata sa kasintahan. Natatawa at napapakamot sa kilay ang dalagang napatingin sa kanyang ina. Naiiling lang ito at nangingiti sa naririnig na pag-uusap ng magkasintahan. Mahal. Malambing na tawag ng binata sa pangalan ng fiancé. Hinawakan pa nito ang kanang kamay ng dalaga. Alam ko ang iniisip mo.
ang gagastusin sa pagpapatherapy ni Mama Christine. Magiging asawa mo na ako, mahal. Siyempre tutulungan na kita sa mga gastusin. Di ba't kung ano ang akin ay magiging iyo din? Kaya huwag mo nang isipin ang tungkol doon at ako nang bahala. And one more thing. After our wedding, honeymoon naman natin kaya hindi ka na talaga makakabalik sa Coffee Prince dahil matagal ka mawawala. Pakindat-kindat pa ito sa dalaga kaya namula naman ang mga pisngi nito.